Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter pa rin po. Ngayon ang kabuuan ng panahon ng Easter Sunday, ang tawag dito ay Easter Octave, the 8th day from last Saturday night, yung magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, sapagkat in Jewish time reckoning, the day begins at sundown. So this is the 8th day from last Saturday. The readings provide us a rich tapestry for reflection. And the feast that we celebrate today, the feast of the Divine Mercy, even makes it more, even richer and more meaningful. So it's hard for preachers like us to put focus on today's reflection, given the rich tapestry of readings, the reality about the historical event, salvific event of the Lord's rising, His resurrection, and the reality of God as the source of mabathalang awa. Mabathalang awa, napakaganda ng translation sa Tagalog. Pwede ring dakilang awa, pero ang mga experts sa liturhiya, mas ninais nilang isalin ito sa isang napakamakahulugang pagsasalin, mabathalang awa. Provident mercy, bathala, Diyos na ang bahala sa atin. Ang kanyang dakilang habag at awa ay nag-uumapaw sa araw na ito. Pero given the event that is the octave of Easter, our reading from the Gospel of John needs a little bit of unpacking. So I have tatlong P's, hindi po 4 P's, yung Pantawid Pilipino program. I'm talking about the 3 gifts today that we should reflect on. Number 1 is peace. Number 2 is proclamation. And number 3 is prayer. Peace. 3 beses po inulit ng Panginoon yung kanyang pagbati. Peace be with you. 3 times in about 20 lines. Peace be with you, repeated 3 times. The Lord gives us not just life, but peace attached to this life with God. Peace that is not the absence of enemies. Lahat tayo may kaaway. Sa Pilipinas, lahat na lang pinag-awayan. Yung mga kamote riders galit sa mga nagdadrive ng 4 na gulong. Yung nagdadrive ng 4 na gulong, masama ang tingin sa mga kamote riders. At lahat sila ay mayroong mga pangalan sa isa't isa. We love names. Ang galing natin mag-imbento ng pangalan pagka hate na hate natin yung kapwa natin. So, nakikita ko lagi yung mga kamote riders ngayon daw. I'm quoting, I'm not calling them kamote riders. Ay nagkakampian kay yung mag-ama, yung ama namatay kasi naniwala sa sumbong na iyaking anak na siya ginigit-git, hinabol, ayun, nakakita ng katapat. Ang tendency ngayon, ang kalakaran ay nagkakampian ng mga riders at pagka nakakita ng kaaway na medyo mayabang, so yamang, nakikita ko yun sa social media, so yamang, mayaman, mayabang, so yamang, ay galit sila at pinagtutulungan. Ang Pilipinas ay puno ng hidwaan. May mga DDS hanggang ngayon, kahit na nag-imbento ng mga pangalan yung Mary Grace Piatos at nawala ang limpak-limpak na salapi, ganun pa rin ang mga DDS. Galit sa mga Delawan. Delawan, nakikita ko yun, hindi Dilawan, Delawan, mga Bisaya. At mayroon pang ikatlo, yung loyalist. So, hindi natin alam kung saan natin ilulugar ang sarili natin. Galit tayong mga ayon sa mga sociologists, ang ating lipunan ay nahahati sa 2 pangkat. Ang unang pangkat yung dominant culture. Yun ang mga graduate ng Ateneo, ng Kulasa, ng Assumption, ng UST. Ang dominant culture ay mga Inglesero. Kaya galit dyan si Robin Padilla, kaya nanalo siya. Ang ikalwa ay ang popular culture. Yung popular culture ay hindi galit sa mga Inglesero, ayaw mag-Ingles. Kaya yun, naghigante sa mga Inglesero, inihala lang isang ungas, kaya panalo si Robin Padilla.
Yan ang lipunan natin. I'm not making any political statements. I'm a student of human behavior. And I've been teaching for 48 years. I'm reading the signs of the times. I'm not DDS, I'm not Delawan, I'm not loyalist. I'm a citizen of this country. And I choose to remain faithful to my task. I'm an educator, I'm a preacher, I'm a teacher, I'm a counselor. And given the reality of our times, we need peace. And today, God gives us 3 times in a row, peace be with you. This peace is not about walang away. Lagi tayong galit. Sa traffic pa lamang, bago kayo makarating from Russia hanggang SM, Bikutan, meron na kayong minura. Kasi yung mga kamote riders at yung mga nagpa-park at yung mga hindi marunong mag-drive ng mga ale, mga thunders, nauurong pa lamang ay akala may nag-aalagwa sa buong Doña Soledad. So, dyan pa lamang sa traffic, galit na tayo sa umaga. Peace, we need peace. And peace is not the absence of enemies or the absence of conflict. We need to be in conflict with lies. We need to go against fake news. We need to go against the financing of the Communist Party of China through TikTok. Yan ang nagpanalo sa DDS noong 2016. Limpak-limpak na salapi galing sa China. At yan din ang nagpanalo sa presidente ng Indonesia, TikTok. We are now in TikTok universe. And we need peace. We beg the Lord for peace. Yung kakayahang kumilala, kakayahang kumilatis, kakayahang magpasya, hindi ayon sa 3,000 na bigay ng mga ayuda at mga akap. Hindi dahilan sa 5 kilong bigas na noong pang Pebrero ay pinamimigay na. Hindi dahilan sapagkat nagpiesta ang developing community, lahat ng kandidato at lahat ng politiko ay nandun. Lahat nag-i-speech. Bakit? May pinangakong 1 sakong bigas. At yun na ang tanda ng lahat at wala ng iba. We need peace, we need wisdom, we need intelligence. Intelligence, and I'm not talking about being a summa cum laude. I'm talking about the capacity to decide between good and evil. Today, the risen Lord invites us to peace. And who is the best person to invite to peace? First in the list are people who are ready to proclaim, people who are ready to declare their faith. Vidimus Dominum. The disciples told Thomas, who was absent the first time, "We have seen the Lord." They proclaimed a fact. They proclaimed an object of faith. They proclaimed a person to whom they are attached to. Vidimus Dominum. 2 words that declare faith, attachment, and conviction. Nakita namin ang Panginoon. Pero ngayong si Tomas, sapagkat siya ay absent, baka nakatulog, nahuli, o naiwanan ng Grab, ay wala sa meeting ng mga disipulo. At ano ang sinabi ni Tomas? Nasa ng resibo. Nasa ng resibo. Naghanap si Tomas ng resibo. Unless I touch his wounds and put my finger into his side, I won't believe. Thomas was honest. Thomas was sincere. Sinecera. Walang bahid ng wax. Yun ang ibig sabihin ng sinecera sa Latin. Sincere. Walang make-up. Yun ang ibig sabihin yan. Walang pabalat bunga. Unless makita ko yung resibo, hindi ako maniniwala. And then 8 days after, the Lord showed Himself again. And this time, "Oy, Tomas, ano yung narinig ko, naghahanap ka ng resibo?" Hindi naman sinabing, "Oo nga, Panginoon, pahawak nga, patingin, pasilip. Pwede bang tingnan ang sugat mo?" Wala. Nung nasabi, tinawag siya ng Panginoon, Tomas. At ano ang ginawa niya? The 3rd P, prayer. A prayer of faith, a prayer of attachment, a prayer of the heart. My Lord and my God. This is what we need to do. We are beset by so many troubles. I don't know whether there is still, humanly speaking, hope in this country. Bakit? Ang mananalo pa rin yung mga budots eh. Ang mananalo ay yung mga may kaso pero nawala.
Sabi ng isang current philosopher from Venezuela, Moises Naim, ang nangyayari sa buong mundo, tatlong bagay, tatlong P's: populism, polarization, and post-truth. Populism, yung demagoguery. Pagka pinanginoon natin na nagsabing patayin natin ang lahat ng mga drug addicts, bida, hero, populism, at lahat ay kampi sa kanya, at yun na ang kanilang salvation. Polarization, hinahati. Tanggalin ang ABS-CBN, tanggalin ang Bulletin Today, tanggalin ang Daily Suppress. Kaaway natin ang mga nagsasabi ng totoo. Polarization. Kaya tayo'y polarized. TDS, Delawan, loyalist. Sa natin ilulugar ang sarili natin. No to polarization. There is one Lord, one God, one faith, one baptism, one God and Father of all. There is one Church, holy, Catholic, and Apostolic. One truth that comes from the author of all that is true, and the author of salvation, the source of divine mercy and compassion. Tayo naghahanap ng resibo. Nasaan yung aking ayuda? Nasaan yung aking 5 kilong bigas? Hindi ko ihahalal yan, di namamansin. Suplado. Ang namamansin ay yung pagka-piesta, lahat nandun sila. Nasa Santos Compound, lahat sila. Pagka-araw ng piesta. Nasa Malacanang, pagka-araw ng piesta. Pero pag nagpiesta ang Barangay Don Bosco, nasa misa lang, walang mga speeches. Pagka mayroong feeding, lahat sila nandun, kahit hindi sila nagpakain, kahit simbahan, inaangkin nila. Naghahanap tayo ng resibo, nasan yung ayuda. Today, the Lord tells us, with or without akap or ayuda, the Lord is a merciful God. The Lord is a God who calls to life, who calls to truth, and who gives mercy and compassion to those who ask for it and are willing to receive it. Today, ang halimbawa ni Tomas, nang siya tinawag ng Panginoon, Tomas, halika nga, hindi na siya naghanap ng resibo at siya'y sumigaw, my Lord and my God. I beg the Lord that we all might find it in our heart to really trust not the one in Malacanang, not the previous one in Malacanang. Lahat sila pare-pareho. 82 provinces in the whole country are run by 250 family dynasties, including Parañaque, including Las Piñas, including Muntinlupa. 82 provinces. I don't know how many cities. In other words, who will liberate us from the clasp and slavery of family dynasties? It's you and I. It's you and I. Ngayon, kung gusto niyo pang magpabudol at sapagkat nabigyan ng 5 kilong bigas, ay ihahalal ninyo yung nabibigay ng ayuda, then beg the Lord for peace, wisdom, mercy. But let us work together for justice. It's one thing to ask the Lord for mercy, but it's quite another for you and me to work and help Him find justice in the land and for all our peoples, not only for those who voted kalista sa 4Ps ng gobyerno ng mga namumuno. My Lord and my God. And the Lord said, have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. Lord, I choose to believe. Help my unbelief.